Hello everyone, welcome again to my class. So this time we're going to discuss on how to import PHP output to an HTML file. So this time we'll be using the JavaScript framework such as Ajax and jQuery. At actually pwede pa natin gamitin si JSON pero hindi ko muna siya may sasali dito kung paano siya. Okay, so this time, jQuery, Ajax muna tayo. So, ang goal ng lesson na to ay paano ba i-display yung output ni PHP dito kay HTML file. Ayan, syempre of course, yung unang step natin ay yung CDN, include natin sa ating head element, under head element, head tag. Okay, yung mga kailangan CDN. So, for your Bootstrap, kung na-explore nyo na si W3 CSS, then of course for the jQuery, para mag-work si jQuery, and sa Ajax, hindi rin mag-work sa Ajax kung wala itong mga to. And then, this is for Bootstrap, your Font Awesome, kung gagamit kayo ng Font Awesome. Kung may data table kayo, pwede nyo nang ilagay dito, minsanan. Kung meron kayong Alertify, ilagay nyo na lahat dito sa index natin na file.html. So, ang goal natin dito ay yung output ng PHP, i-display natin sa HTML file natin para kung ano man yung gusto nyong gawin sa HTML file nyo, bawa gusto nyong gawing mobile app, so at least magbabato na lang siya sa PHP, tapos kumbaga magbabatuhan na lang sila using Ajax. Okay? Then after that, yung design mo, yung pinaka dashboard mo or yung pinaka homepage mo or yung pinaka front ng iyong page, kung ano ba yung umpisa ng page mo, pwede mo nang i-design dito. Ayan. So, ito, ginawa natin dito ay kinumpleto lang natin yung component ng isang page. Siyempre may header siya, meron siyang section, meron siyang footer. Ayan. Okay. So, tanggalin ko lang muna yan. Okay. So, kung titingnan natin, pag nag-run siya, yan yung output natin. Yung okay, nakasave kasi siya dyan sa aking Ajax folder, na Ajax Power folder. Okay. Then, gagawa tayo ng script ngayon para magkaroon ng communication papunta kay PHP. So, si Ajax yung gagamitin para doon. Okay? Ayan. So, before ka mag-start ng isang jQuery code, make sure na document.ready function mo muna siya para hintayin niya munang mag-load bago siya mag-activate. So, lahat ng ating JavaScript code or Ajax function or jQuery function, ilalagay natin dito sa loob na to. Okay? And so, mapapansin nyo, wala pa akong event dito. So, pag sinabi nating event, yung may mga click event tayo, on change, or ano pa, on mouse move, etc. Yung mga event. Wala pa tayong event dito. So, big sabihin nito, once na nag-load yung page, automatic, i-run niya to, itong code ng Ajax natin. So, ngayon, gumawa ako ng isang page or isang file, which is yung PHP file natin. Ayan yung PHP file. Yung content niya lang is mag-e-echo lang siya ng ganito. Okay? So, kung ano man yung gusto mong programming na gawin dyan, kung ano man yung output niya dyan, yun yung magpapakita mamaya doon sa ating HTML file. Okay? Kahit, di ba, pwede naman tayo na mag-server kuan dito, ano? Mag-connect sa server dito.
SQL, pwede tayo mag-SQL code dito. I-connect natin sa database. Pwede natin gawin yon. Okay. Kung meron ka naman dito mga condition, gawin mo lang kung ano mang output niya, kung ano mang echo mo, yun yung dapat na lumabas dito mamaya. So, in-expect natin mamaya, doon sa ating index.html ay mag-echo siya ng ganito. Okay? So, i-run muna natin sila isa-isa. So, ito yung index natin. Ito yung output ng index natin. Mapapansin natin. Yan lang yung nakalagay dyan kasi yun naman lang yung code ko sa index ko. Yan o. Yan lang yung output code ko sa index ko. Tingnan nyo, body niya. Halos yan lang. Okay? Wala pa akong ibang dinidisplay sa index.html ko. Pero pagdating dito sa PHP ko, ang i-display ko, ayan, may PHP content. Okay. So, in terms of designing, pwedeng gawin mo na yung design dito sa PHP or pwedeng gawin mo dito sa HTML file. Ano? So, simplihan lang natin. Kasi, ang dami pa rin hindi nakakaintindi. Ano? Okay. So, let's try. So, ang goal natin dito, yung output need to be displayed.php ay i-display natin sa index. Okay, kahit di mo na ilagay yung index.html, yan yung ginagawa ni index file, no? Pag in-index mo yung isang file, kahit hindi mo na i-type yung file name, i-open mo lang yung folder directory niya, automatic yung index yung magra-run na file. Okay. So, yan. Ang gagawin natin, paano ba i-display ito sa HTML? Yan. Punta tayo dito sa script natin. So, make sure na meron muna tayong document ready function. Okay. Once na nag-load na yung document, sino ba yung document? Itong HTML file na to. Gagawin niya na to. Okay. Ayan. So, Ajax, yung type niya is post. Ibig sabihin, magsisend siya ng post method doon sa file na target natin. So, ano ba yung file na gusto nating i-display dito or i-connect dito sa file na to? Ano ba yung file name niya? Ayan, to be displayed. Makikita nyo. Ano? To be displayed.php. Okay. Then, kung meron kayong gustong i-send na data or, data doon sa file na yon, so pwede nating ilagay dito. So, mamaya gagawin natin. Then, pag successful yung connection niya or nakapagbato siya doon, gaganti rin yun siya. Ano? Gaganti rin siya. Magsisend din siya papunta sa'yo. So, kung ano man yung echo mo dito, yun yung isisend niya. No? Lahat ng in-echo mo dito, yun yung isisend niya. Or JSON mo dito. Kung nag-JSON ka dito, yun yung isisend niya. JSON or echo. So, yun yung isisend niya. So, isisend niya, ibabalik niya dito. Sa loob nitong close open parenthesis ng success function. So, yung data na yan yung laman ngayon nitong file na to. Okay? So, bakit URL nakalagay dyan? Kasi minsan, pwede natin i-direct ang ibang folder siya. Pwedeng URL yung ilagay natin dyan. Tapos, sa dulo niya is yung file name. Ayan. So, anong gagawin natin sa data na isisend niya? Isisend nitong file na to dito kay index. Anong gagawin mo? So, marami tayong pwedeng gawin sa pwedeng simple. I-display lang natin siya. Saan natin siya i-display? Okay? Pwede naman natin siyang i-display sa alert. Alert is JavaScript, di ba? So, ayan. Okay? Control S. I-refresh natin to. Ayan. So, makikita nyo, yung laman ni PHP nag-display ngayon sa isang alert.
alert message ni index. Take note, nasa index tayo ngayon. Okay. Tapos, ano pa yung pwede natin gawin? Pwede natin siyang i-display sa isang element sa index file na to. So, halimbawa, yung isang element ay h1. H1 yung isang element. Ngayon, ang gagawin natin is i-locate natin ito. Hindi naman pwedeng sabihin lang natin H1 kasi hindi lahat ng oras dito mo lang gagamitin si H1. So, mas maganda kung lalagyan natin siya ng ID or class. Okay? Kung once mo lang siya i-display, use ID. Kung i-display, mag-work siya in multiple element. So, gawa tayo ng class. Okay? So, pero pwede natin subukan yon. Okay, ID muna. ID is equal to, pag ID kasi, unique siya dapat. Wala siyang kaparehong pangalan. No? Ayan. Display here. Ayan. Okay. So, ngayon, ano naman yung code sa jQuery o JavaScript para malocate natin yung ID na yon. Okay, mag-jQuery ako. So, simple lang si jQuery, $sign. Tapos, close open na quote. Dahil ID yung target natin, we will use number sign. Tapos, ano ba yung ID name ng target natin? Ayun, display here. Ang maganda, kinaka-copy paste na lang natin. Tapos, isi-set natin yung magiging output niya. So, it's either, pag nag-set ka, tatlo yan. Either text, either HTML, or value. Okay. So, ano ba yung sinasabi nating set? Pwede tayong pumunta sa ating reference. W3 Schools. Under jQuery. Yung get and set. Ito yon. Ibig sabihin, pag nagsaset tayo, nilalagyan natin yung isang element or yung isang selector. Selector kasi tawag natin dito. Selector yan. So, yan yung tatlong gagamitin natin. Kumbaga sa variable, equal siya pero specific ito. Pag text yung ginamit mo, magre-return siya ng text content lang. Pag HTML yung ginamit mo, ang i-return niya yung content of selected elements including HTML markup. Pag value naman, sets or returns the value of form fields. Ibig sabihin nito, ginagamit ito sa mga input element. Ito naman, kung yung PHP mo ay merong code na HTML markup, yun yung gagawin niya. Okay, makikita natin mamaya. Pero gawin muna natin to. So this time, I will be using text. Ayan. Anong text yun? Saan ko kukunin yung text? Doon, data. Diba? Yung data na yan yung data nito. Okay, parameter ito. Ayan, pwede mong ibahin yung name niya. Ayan. Okay. So, titingnan natin. So, sa code natin dito, just echo my PHP content. Pero, dahil H1 yung pinili natin, na target na selector na didisplayhan natin, so, ina-expect natin, yung output natin is heading 1, size text. Ayan, Control S. Refresh natin yung index ko. Ayan. So, H1 yung output niya. Diba? Ngayon, kung gusto mo siyang lagyan ng design, yan. Ano ba yung mga design? Alert, success. Bootstrap yan.
So, yun yung gagawin niya. Yun yung mangyayari doon sa value ng PHP or yung content ng PHP mo. Okay. Gamitin naman natin yung set. Okay. Gamitin na naman natin yung set. Set HTML. Dito kasi text. Ano ba yung pagkakaiba nila? Ganito. Ito gagawin kong class para magamit ko siya in multiple element. So gagawa ako ng paragraph dito. So kung gusto mong i-output siya in multiple element, gawin mo siyang class. Pero kung gusto mong unique lang yung pag-outputan niya, ID. Okay. So, copy-paste ko na lang to para mabilis. Ibahin na lang natin dito. Gawin natin primary. Ayan. Okay. So, ang mayayari, dalawang beses siya lalabas. Dalawang beses siya lalabas. So, Control S natin. Okay. Dahil ginawa natin siyang class, syempre, palitan din natin dito. Anong symbol ng class? Is a dot. Period. Pag ID, yung target mong selector, number sign. Pag class, yung target mong selector, period or dot. Okay. Ayan. So, titingnan natin ang pagkakaiba ng ID at class. Ayan. So, dalawang beses siya nag-output. Pero kung ginawa natin yung number sign, hahanapin niya yon, pero hindi naman siya mag-i-error. Kaso nga lang, wala siyang output. Diba? Kasi wala namang ID na display here, kaya yon. Okay. I-try naman natin si HTML kung anong result niya. Okay. Same yung result niya. Pero ito yung pagkakaiba niya. Halimbawa ito, gagawin ko siyang H4. H4. Pag text yung ginamit mo, yung sinet mo dito text, pag text yung ginamit mo, ang mangyayari, ibahin ko to para makita natin. So, sa H1, ay sa here 1, ang magkukuhan is HTML. Tingnan niya pagkakaiba nila. Okay na siguro. Control S. Nag-save ba ako dito? Ayan. So, kung text yung ginamit mo, kung anong echo mo sa PHP mo, yun yung lalabas. Pero pag HTML yung ginamit mo, ayan, i-run niya kung ano yung HTML code na nandun sa echo mo. Okay, nag-H4. So, mapapansin nyo, H4 na to. Okay. Now, para makita natin talaga yung output kasi nakaset tayo ng H1 at kuan dito paragraph. Gawin natin div. So, div is a block element. So, wala siyang, hindi siya kuan, hindi siya nagre-release ng design ng text or size ng text. Depende na lang kung anong class nilagay mo dyan. Ayan. Naka-div silang pareho. Okay? Para makita natin. Ayan. So,
sa unang div, in-output niya lang kung ano yung in-echo doon sa ating dito sa ating PHP. Pero dito sa div1, yung her1, yung pangalawang div natin, ni-run niya kung anong code na HTML na in-echo doon sa ating PHP. Ayan. So, gawin pa natin yung iba. Halimbawa, gawin natin bold. Gawin natin bold yung content na to. Okay. Ayan. Ayan, nag-bold siya. Diba? So, same pa rin doon dahil text yung ginamit lang natin. So, text lang yung kinukuha niya. Kung anong text meron doon, yan lang. Pero what if, tingnan naman natin, kung ano ang kinalabasan kung yung PHP content natin ay isang HTML pure code na walang echo. Yung walang echo. Kuha ako sa Bootstrap. Magpiprint ako ng table. Sample code. Ito na lang. Yan, mula dyan sa table na yan. Dito lang. Okay. Ito dito. Ito yung laman ng aking PHP. Tingnan natin kung ano yung output niya. Kasi kung iraran natin yung PHP natin, ayan. Ayan, ganyan yung ginawa niya. Dahil walang bootstrap na CDN dito sa file na to. So, ganito yung output niya. Pero table yan. Pero tingnan natin dito. Tingnan natin. Ayan. So, gumawa siya ng table. Diba? Pero dito, bakit ganito? Kasi nga, yung pag-set natin sa div na to, which is display here, is text lang. Ano? Text lang kasi. Ayan yung pagkakaiba ni setting text at setting HTML. Okay? So, I hope na nag-gets nyo yung point natin. Ano? Kung meron kayong mga data table na nilalagay dito, yung CDN niya, yung script pwede nyo rin ilagay dito. Yung CDN niya, ilagay nyo lang doon sa index. Magra-run na yun. Kagaya nitong ginagawa natin ngayon. Ano? Okay, so tingnan nyo kung gagawin ko ng HTML ito. Ayan. So magra-run na siya ngayon as table. Diba? Kasi nga HTML setting na siya. Okay. Tingnan naman natin ito ngayon. What if meron tayong event? Meron tayong taga-trigger. So, gamit tayo ng function click. Okay, syempre, dito, gawa muna tayo ng button. Ayan. I think mabilis kung kukuha tayo agad dito sa kuan yan. Ayan. Ito. Copy-paste lang yan. Okay. Gawa natin siya ng unique class. Trigger me. Click me. Yan yung class name na. Dalawa yung button natin. Yan. Pareho. Class lang. Okay lang naman yan. Okay. Ayan. So, ang goal natin dito, pag ito yung clinic ko, dito siya magdi-display. Pag ito yung clinic ko, ito yung i-display niya. Okay? So, ayan.
So, paano naman natin malalaman na ito yung clinic ko? Ano? Paano naman natin ito malalaman na ito yung clinic ko? Okay. Pwede natin siya bigyan ng name. Ah, sige, lagyan. Tingnan natin kung gagana. Name or even ID. ID na lang. Yan, the 0. Tapos yung sa kabila naman, the 1. Okay. So, ito yung mangyayari. Pag clinic ko to, ito yung, dito magdi-display yung PHP. Pag clinic ko to, dito magdi-display yung PHP. Okay. Siyempre, gagawa ko ng dalawang ganito. Tingnan natin. Or kahit isa nga lang dito eh. Ayan. So, anong pangalan nun? Click me. Plus kasi siya. Pero pwedeng diretso na lang sa ID. Pero isa-isa kasi. Ito shortcut. .click. Pag click ko daw siya, function yan. So, yung Ajax, ilalagay ko dito sa loob niya. Okay. Pag clinic ko to, saka lang mag-work si Ajax. Ayan. Okay. Subukan muna natin to. Itong dalawang code na to. Ayan. Control S. Tingnan natin kung gagana siya. Muna. Sa ngayon, wala siyang output. Di ba? Kasi nga, nasa click event na siya. So, ito ba yung nilagyan ko ng code? Okay. Yan. So, lumabas silang dalawa, di ba? Kasi yun naman yung code natin. Refresh ulit natin. Tingnan natin ito. So, same. So, ibig sabihin, gumagana silang dalawa. Now, what if gawin na natin yung goal natin? Okay. Siyempre, siyempre, gagamit tayo ng condition dito sa loob. Magagamit ako ng if ngayon. If okay. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng variable. Ayan. Okay. So, ito ngayon, ito ang tawag dito is nagsiset ka ng value dito sa variable na to using this one. This meaning yung clinic natin. Ibig sabihin yung element na to. Or, yes, yung element na to. Ibig sabihin nun, this. Kung ano yung clinic natin doon sa kahit sino man sa kanila. Ayan. Sa kahit sino man sa kanila, yun yung kukunin niya. Kung ano man yung attributes meron siya. So, ngayon, hinahanap ko ngayon yung attribute ID niya. So, ano ba yung laman ng ID niya? Ayan. Okay? Sa itong button na to. Tapos, sa pangalawa naman, ito yung laman na. So, ngayon, kung ito yung clinic kong button, ito ngayon yung magiging value nitong variable na to. So, yan ngayon. Ito ngayon yung magiging value niya. Okay? Tingnan natin. Tingnan nyo. Alert button ID. Ayan. Okay, refresh natin. So, ito 'di ba D0 ang nakalagay doon. So, dapat yun yung mag-appear. 'Di ba? Okay. Tapos, yung success naman D1 yung ID niya. So, yun yung nag-appear. Okay. Refresh natin. Magana na.
Okay, then pagkatapos, i-condition ko siya. Kinondition ko siya. Siyempre, yan yung target natin, di ba? Pag ito yung clinic ko, ito yung dito magdi-display. Pag ito yung clinic ko, dito magdi-display. So, yun yung ginawa ko. So, pag yan yung laman niya, yan yung display niya. Pag yan yung laman niya, yan yung conditional lang. Okay, so bahala ka na kung anong gusto mong idagdag pa dito. Halimbawa, gusto mong i-hide ito, pwede mong i-hide yan, itagal yan. Okay, so pwede rin tayong gumawa ng condition doon sa PHP file natin based dito sa ibabato ni HTML file natin. So example, itong button ID yung value ng button ID yung ibabato natin. Halimbawa, pag si D0 yung ipipindot niya, magdi-display lang si ito. Pag yun yung pinindot. Pag si Kuan naman yung pinindot, si D1 ang magdi-display yung table. So, ganun yung condition na goal natin. So, yung gagawin natin is, of course, isi-set natin yung ibabato nating data doon sa kabila. So, ito ngayon, post method siya. Okay? So, si variable button ID, ilalagay daw natin dito sa post method button ID. Okay? So, ngayon, punta tayo doon sa kabila. Okay. So, kung gusto nyo i-check kung nagbato ba siya o hindi, pwede nyo gamitan siya ng ganitong condition. Ayan. Is-set. Is-set. Okay, so, big sabihin yun, na-post ba si button ID? Eh, yan yung ginagawa natin dito. Yan. Na-post ba siya? Na-send ba siya? Pag hindi siya na-set, big sabihin, kung ano man nasa loob nitong condition na to, hindi ito mangyayari. Okay? So, next na gagawin natin is yung condition na magdi-display ito at magdi-display ito. So, ang goal natin, pag yung si button D0 yung pipindutin, ito yung magdi-display. Pag si button D1 yung pipindutin natin, ito yung magdi-display. Okay? So, yun yung next condition natin. So, paano ba natin gagawin yun? Okay. Siyempre, magko-conditional tayo. Okay, ayan. So, ito yung condition natin. So, pag D0 yung laman ni button ID, ito yung ipiprint natin. Else if, nag-else if ako para hindi siya maging true pareho. Okay. Pag D1, yung table yung mag-appear. At based doon sa ating condition, si table dito magdi-display kay hair1, tapos si text dito lang magdi-display kay dito sa kay hair lang. Okay? Ayan. So check natin yung output natin. Mapapansin nyo, hindi naman 'to naka-echo. Bakit? Pwede siyang mag-print. Pwede kasing gawin natin 'yon. Na ang ginawa ko, mapapansin nyo dito ang PHP. Tapos yan yung close nito. Ayan ang close niya. So sa loob niyan pwedeng ganito yung style nyo or pwede nyo mang-echo. Kaso pag in-echo kasi natin 'to, matrabaho. Okay? Kaya ang ginawa ko ganito na lang. Chinap-chap ko. Okay, PHP dito, HTML dito, tapos PHP dito. Okay. Ayan. So, tingnan natin yung output natin. So, ayan na nga. So, di ba, ang sabi natin, pag ito yung pininot natin, si D1, green button, kasi success, button success. Ayun, PHP yung mag-appear. Pag ito naman yung pinindot natin, yung table yung mag-display. So, yun lang yung concept nito. Okay, tingnan nyo, nagka-condition tayo. Di ba? Naka-submit tayo. Now, ano naman kinalaman nito para hindi natin naramdaman? Okay, hindi siya magsisend dito kung hindi siya makakapasok.
dito, hindi magto-true ito. Kasi dito lang magse-set ng value si button ID. Okay? So kung hindi nakapasok dito, walang value ito. So pupunta tayo sa else. So dapat ito yung output niya kung hindi siya nakapasok o hindi siya na-set. Okay? Ayun. So tingnan natin. Paano ba natin ma-check 'yon? I-run natin yung to be displayed na PHP file. Ayan o. Error pa siya. Kasi nga, wala naman siyang, di naman niya ma-identify kung sino si button ID. Kasi nga, nasa loob siya ng condition natin. Ayun, nag-print yung natin. Kasi wala nang na-set. Di ba? Ayan. So, yan yung sa PHP. Okay, ito naman yung sa HTML. Okay? So, ayan. Actually, pwede pa tayong mag-send ng data, extra data, doon sa PHP. So, ang gagawin lang natin, gawin mo yung variable, tapos ilagay mo yung value niya, parang ganito or parang ganito. Okay? Tapos, punta ka ulit doon sa data, yan, comma, tapos, iset mo ulit yung post niya is equal to this. Ito yung variable natin, ito yon. Ito naman, siya yung post natin. Okay? So, paano ba natin siya makukuha dito? Sa kabila. Okay, punta tayo sa kabila. Iset din ulit natin siya dito. Ayan. Ang ginagawa ko, same variable name doon kasi iba naman si JavaScript, iba naman si PHP. Hindi naman magko-conflict yun. As equals. So, ayan. Okay, so kung gusto mo siyang i-print dito, pwede mong gawin yon. Halimbawa, ito. I-print natin dito sa echo. Idugtong lang natin. Okay? Yeah. I-run natin. Ayun na yung hello, di ba? Naipasa na natin. Okay? So, I hope na marami pa tayong magawa using okay. So, yun lang. May event na siya. May click event na siya. May conditional pa siya. So, ayan. So, kung ano yung output mo dito, mag-a-appear dito. Okay? So, yun yung ginagawa niya. Sinimplihan ko lang. So, kung naka-database ka dito, mag-generate ka ng data table. So, gawin mo lang kung anong gusto mong mangyari dito. Tapos, i-call mo lang siya dito using this one, Ajax. So, it's either mag-display siya through click event or on change, etc. Okay? So, I hope na na-gets nyo na to. Okay? Pag hindi pa rin na-gets, okay, bahala kayo. Ayan, yan yung code niya. Hindi ko na isi-send yung file ng code niya. Kaya nang bahala mag-ulit-ulit nitong video. Okay. So, that's all for this. That's all.